Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng Balita at Talakayan. Uy, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay, pag-promote at pag-share ng ating mga videos at ng ating channel. Umaabot na po tayo close to 92,000. Yehey! Close to 92,000 na po ang subscribers natin at hindi po yan maaabot ni Ka Eric kung ako lang po, mag-isa. Utang na loob ko po yan at sa inyo at ng aking pamilya, yung inyong pagtulong, pagsuporta at pagsubaybay. Sapagkat ang main economic source ni Ka Eric po ay ang video monetization ng ating channel. Kaya kung wala po kayo at hindi nyo tinatangkilik at pinagkakatiwalaan at minamahal ang advokasya na pinapanindigan ni Ka Eric na kasama kayo dito, hindi rin po lalago at lalakas ang ating channel. Of course, mayroon din po kaming Bigwas ng Agila na channel at Facebook page ni Ma'am Lorraine, ang isa sa plataforma natin para sa paglaban sa korupsyon at pandarambong sa gobyerno at pagsusulong ng mabuting pamamahala. Ayan, kasama ko po dyan si Dr. Lorraine Marie Badoy. Sa puntong ito, magbibigay po tayo ng update hinggil dito sa panawagan ng mamamayang Pilipino na dapat mag-resign na itong si NBI Director Melvin Matibag sapagkat malinaw po ang kanyang paghawak sa kapangyarihan ng supposedly ay isang professional law enforcement agency ay nagiging isang political dirty machinery operations para po tugisin, supilin, takutin, paluhurin at patahimikin ang mga kalaban sa politika ni Marcos at nila Romualdez. Kagaya po ng nangyayari sa ngayon. Kaya naman po, kung mapapansin nyo, ang title nga ng ating talakayan sa oras na ito, ang NBI ay dapat isang professional law enforcement agency at hindi ito ay political operator. Malaking pagkakaiba po ang political operator at professional law enforcement agency. Sapagkat ang NBI bilang law enforcement agency ay hindi dapat ginagamit at iniimpluwensyahan sa politika. Lalo na kung ang pinag-uusapan po ay banggaan ng mga political interests ng mga politiko. Which obviously, ganyan po ang ginagawa ngayon ni Matibag sa ilalim ng kanyang pamunuan, nagiging lantaran at garapalan po ang pag-aakto ng NBI na parang ito ay isang marumi na makinarya sa political operations na ginagamit nila Marcos. Pag sinabi pong political operations, kadalasan po ang ginagamit dyan, iniikutan ang batas. Ginagamit ang batas upang butasan ito at gamitin na latigo upang instrumento na salakayin, takutin at perwisyuhin to the point na paluhurin at lumpuin ang mga political opposition forces. The way things are being conducted right now dyan sa NBI under sa pamumuno nitong Director Melvin Matibag. Delikado po yan sapagkat ang poder at kapangyarihan ng gobyerno ay napakalaki at napakalawak. Ngayon kung gagamitin ito upang pagtakpan ng kunwari batas at itago po ang intensyon na maging mapanupil at maging manlulupig at tagapaglabag sa karapatan ng mga tao, ng mamamayan, lalo na yung mga tinitingnan ng gobyerno as critics nila sa administrasyon, walang kalaban-laban talaga ang mga mamamayan, kagaya ng nangyari kay Manong J. Sonsa. Mabuti po at si Ka Eric ay nasa Visayas area pa at mayroon tayong series of consultation for labor and industrial peace dito po sa area sa Visayas. Ngayon, kung nandyan ako, posible nangyari din po sa akin ang illegal na pagkakakulong dahil questionable nga ang warrant of arrest. Mayroon po din doong probisyon na napapatungkol sa illegal possession of ammunition. Hindi naman po yon ang kaso na isinampa ng Department of Justice, no? Doon sa warrant mismo. Pangalawa, yung kaso po na unlawful publication and unlawful utterances ay ito po mga kaso na halos kapareho lang ng jaywalking o ng vandalism o ng mga alarm and scandal. Hindi nga dapat ito nagkakaroon ng piyansa, but you have to attend and appear in the court. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya naglagay ang Department of Justice
ng bail not required. Bail not required, hindi po no bail, hindi po not bailable. Ibig sabihin po, nung lumabas ang arrest order, dapat nakita yan ng NBI kasi whole day halos nandun na sila sa Pasay RTC. Nag-aabang sila kung paano nila mapapalusot ang pag-release ng warrant of arrest kasi the next day, holiday, May 1, May 2 and 3, Sabado, Linggo. So ibig sabihin po mga kababayan, mayroon talagang problema ang pagkakaroon ng intensyon ng NBI na supilin ang karapatan ni Manong J. Sonsa at posible pati ni Ka Eric na 4 na araw o 5 araw kang makukulong. Kahit pa alam ng NBI mga kababayan na ang warrant of arrest na na-issue laban kay Manong J, questionable kasi hindi po non-bailable ang kaso na unlawful publication or unlawful utterances. Ibig pong sabihin mga kababayan, hindi dapat inaresto si Manong J. Dapat pinaresent lang siya sa court pero sinadya ng NBI na paggabi na, madilim na at aabutan na ng wala ng mga tao sa court para mag-process, no? Nakita nila yon na hindi tama yung not bailable or non-bailable o no bail sapagkat hindi naman po heinous crime ang mga isinampang kaso laban sa akin at kay Manong J. Magkapareho lang po kami, cyber libel at yung tinatawag na unlawful publication, unlawful utterances. Ngayon, dahil po sa pagiging abusado nitong pamumuno ni Director Matibag, ang NBI ay hindi na po nagiging isang professional law enforcement agency that it should have to be that mandate na dapat niyang ipatupad at dapat niyang sundin. Di po ba mga kababayan, Connie Loyloy, no? Nandyan si Connie Loyloy. Pero malinaw po na ang nangyayari ginagamit na sa political operations, pananakot, panunupil, panggigipit, pamimerwisyo ang NBI sa pamumuno ni Matibag. At ito nga, nakita natin, hindi lamang si Ka Eric at si Jason Sa ang piniperwisyo ngayon ng mga among the common faces na nakikita na hinaharas palagi sa kaso among the political personalities dito sa opposition movement ng mga mamamayan kung saan aktibo po ako at si Ginoong Jason Sa. Ganon din po ang ginawa kay Congressman Mike Defensor at sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Ganon din po ngayon ang pananakot at mga gimmick ng pagpupustura ni Melvin Matibag na hindi niya sasantuhin ang Vice President Sara Duterte. Kaya nga, first time na sinampahan ng active criminal case and criminal complaint ng NBI pa si Sara Duterte o ang isang active and sitting Vice President na by tradition po, hindi yan ginagawa sapagkat ang Office of the Vice President po ay office na kapareho ng Vice ng Presidente, nagbibigay ng kortesiya dyan ang mga law enforcement agencies at ang iba pang mga sangay ng ating justice system sapagkat hinaantay mo na matapos ang kanilang termino o ang kanilang panunungkulan bilang Presidente at Vice President bago sila kinakasuhan except kung related sa impeachment at nasa impeachment process. Pero ito kay Matibag may mga pasaring pa siya na ang Vice President daw sa kanyang video ng pagbabanta di umano laban sa presidente kay Lisa Araneta na asawa ni Marcos Jr. at kay Martin Romualdez, nag-evaluate daw ang tinatawag nilang Behavioral Science Department. Hindi natin may paliwanag gaano ka-eksperto yan at gaano ka-reliable at gaano ka makatotohanan yung sinasabi niyang evaluation. Parang propaganda lang yun ang dating sa taong bayan na mayroon silang Behavioral Science Department at ini-evaluate nila ang video na inilabas doon patungkol sa di umano pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Pag magpapaganon pa man, dapat inantay niya ang impeachment process or inantay nila at tiningnan nila ang legal implication nito doon sa doktrina ng political protection sa Presidente at Vice President. Kaya po sila hindi sinasampahan ng kaso para hindi po sila mapipirwisyo at hindi maharas while they are in the active tenure of their office. Pero hindi. Kaya obvious na obvious, walang pagkukunwari, walang pag-aalangan, hindi lamang abuso sa kapangyarihan po ang nangyayari dito sa NBI ngayon. Sila po ay nagiging dangerous instrument of undeclared martial law ni Marcos. At wala silang sinasanto because si Melvin Matibag, the way his mind frame is being focused right now dito sa maruming laro ng politika ni Marcos at nila Romualdez,
he is acting as if he is above the law or as if he is the law. Yan po ang postura nitong Melvin Matibag. Kaya naman hindi katakataka na kumakalat yung mga bagahe niya ngayon. May mga videos pala siya ng pagbabanta, pananakot at kabastusan doon sa ilang individual bago pa siya maging NBI director. But nonetheless, sapagkat siya ngayon ay nag-occupy ng sensitibong posisyon ng isang dapat sana ay professional law enforcement agency, magpapaliwanag siya dapat dito. Ano ba itong mga videos na ito? Bakit ito kumakalat? And kung mayroon siyang delikadesa, the minimum, dapat mag-leave of absence siya. At isubmit niya ang kanyang sarili for voluntary investigation sa Department of Justice o mag-resign at harapin ito. Pero hindi, makapal ang pagmumukha po ng apog ni Matibag para tingnan ang sarili niya as if he owns the government position where he is being appointed. Nakalimutan niya na ang lahat ng posisyon sa gobyerno, lahat ng tungkulin at kapangyarihan may katapusan at may pananagutan. At yan po ay hindi exempted siya. Kaya naman po, the only way for the people right now and for the political opposition movement to stand their ground is to remain na manatili tayo na malakas ang ating paninindigan, matibay ang ating kalooban na magsalita, magsiwalat, magpahayag at magtakwil. No? Labanan po natin at itakwil ang ala diktadura at ala marsyalo at ala pang diktador na pasista na mga hakbang na ginagawa ng NBI sa kumpas ni Melvin Matibag, of course upon the protection and blessing yan ni Marcos Jr. Ang hiram na kapangyarihan ni Melvin Matibag at ng NBI ay nanggagaling yan sa mandato ng mamamayan delegated to the President. Kung matino ang Presidente at hindi abusado at walang interes na gamitin sa maruming laro sa politika, ang isang sana ay isang professional law enforcement agency kagaya ng NBI, agad-agad po dapat sinisita at pinupuntuhan ni Marcos Jr. si Melvin Matibag na itigil mo ang iyong pangaharas na parang bulldog ka na kung ano-ano ang inaatake mo at kung ano-anong ginagawa mo. But the President is silent. Well, ano bang mai-expect mo sa presidente na inaakusahan mismo ng kanyang sariling kapatid na nalululong sa droga? How can we expect ng isang matino na pagdedesisyon at matinong pagdedisiplina coming from Marcos Jr. if the allegations being hurled against him by many witnesses, lalo na po sa public revelation ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na siya ay nalululong sa droga at ang epekto po kung totoo ito dahil ayaw niya magpa-hair follicle drug test at ayaw niyang harapin ang issue na ito, the effect of drug addiction, lalo na kung matagalan, chronic, ay ang pagkakaroon po ng maling decision making at maling priorities at hindi po matino at hindi organisado na pagsasagawa ng decision making. Yan po ang epekto niyan. Ang problema, presidente po siya. At ang poder at kapangyarihan bilang pinakapangunahing pinakamataas na opisyal ng gobyerno na sa kanya, including ang pagkumpas at pagkontrol ng NBI, ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. If you have bullies, kung mayroon kang mga bully at mga tarantadong opisyal na uhaw at lasing sa kapangyarihan at abusado sa pag-execute ng poder at kapangyarihan na itinalaga sa kanila, the way we are seeing right now things are being conducted in the NBI under kay Director Matibag, delikado po ang mamamayan dyan. And that is exactly our point. Dapat papanagutin po si Melvin Matibag at haharapin niya dapat itong mga obvious na mga ginagawa niyang hakbang na nagbo-borderline doon sa konsepto na ang NBI ay pwedeng gamitin at ginagamit na nga sa pagiging instrument of political operation, political persecution, which is napakadelikado sapagkat nagkakaroon ito ng erosion, pagkawala ng mandate of a professional law enforcement agency. Nasa sakripisyo po ang integrity ng propesyon sa law enforcement at ang institusyon mismo ng NBI at nagiging weapon of political persecution, harassment, bullying, intimidation, and dirty political operations ang NBI at ang mga batas na ipinapatupad nila dahil po ang konsepto ng nakaupong direktor ay nakikialam ito at nagpapagamit at ginagamit ang institusyon at poder nito like NBI na maging political persecutor and political attack operator against the political opposition ng administrasyon.
Baka nakalimutan po ni Melvin Matibag na ang Pilipinas ay demokrasya. At ang demokrasya po may kalayaang magpahayag ang mamamayan, mag-criticize for as long as you do not call the people to bear arms and execute rebellion or pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng karahasan at mga armadong pagkilos. The ambit of free speech is so wide that the constitutional guarantee of it is assured in the Bill of Rights. Isa sa pinakamataas po at nangunguna sa karapatan at kalayaan ng mamamayan na ginagarantiya ng saligang batas ay ang kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin at ang kalayaan sa pagsasalita at pagbibigay ng iyong opinyon sa anumang isyu, pati na po mga usapin tungkol sa gobyerno. And that is not sedition automatic, that is not libel, that is not unlawful utterances or unlawful publication, and that is not rebellion. Yan po ay bahagi ng demokrasya. Baka nakalimutan ni Melvin Matibag yan o pilit niyang sadyang baloktutin ito sapagkat sinasabi niya ang mga criticism sa gobyerno daw ay pwedeng pagmumula ng kaso ng sedition or inciting to sedition. The way I was also harassed by the PNP-CIDG nang sinampahan nila ako ng kaso sa panawagan ko that under the Constitution, the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. At mayroon po silang history na kung ang pinagmumula ng krisis at problema ng gobyerno at ng buong lipunan ay ang presidente mismo, there is a historical precedent to that at kinilala ng Korte Suprema na ang call for withdrawal of support is within the ambit of the mandate of the AFP patungkol po sa tinatawag na protector of the state of the people. I did not call out the AFP to do the kudeta, the mutiny, or the armed revolution against the government, but to call out and the president and to respect the constitutional line of succession within the ambit of the provisions of the Constitution patungkol po sa succession and transition of power. Ano pong inciting to sedition doon? Hindi ako nanawagan ng madugo, marahas at bayolente na mga pagkilos. And now the NBI is trying to warning the people na ang mga nagsasalita laban sa gobyerno can be investigated and can be prosecuted for inciting to sedition or sedition. These are threats of a tyrannical and oppressive government na takot sa katotohanan na maririnig ang boses ng kanyang mamamayan kung may problema na gustong ipaabot o ipuna sa kanya. Lalo na sa isyu ng pandarambong at korupsyon, sa isyu ng pagnanakaw, sa isyu po ng kurakutan. Paano maging inciting to sedition kung ang taong bayan ay nagrereklamo, nagpoprotesta ng mapayapa, ngunit malinaw na pagpuna at panawagan sa gobyerno na i-address ang isyu na ito? Ngayon ang NBI, instead na ito ay tagapagprotekta ng tamang law enforcement at tamang pagpapatupad ng batas, the NBI now is acting as a big machinery dedicated to execute political operations that result to tyranny, oppression, and political persecution, especially against those who are critics of the government and those involved in the political opposition. Hindi yan demokratiko, hindi. Delikado. And yan ay kinukonsinti ni Marcos. Kaya dapat lamang natin itong ibunyag, dapat natin itong ipakita at ipaliwanag sa taong bayan. The NBI cannot be an instrument for political operations, for dirty political works and dirty political persecution, at ito dapat ay may mandato ng isang professional law enforcement agency. And for that to happen, dapat ang namumuno ng NBI matino ang pag-iisip at matino ang direksyon ng kanyang paninindigan at siya ay tunay at tapat sa kanyang sinumpaan sa batas at sa saligang batas lalo na. At hindi magpapagamit sa politiko at mga amo nila na mga politiko. Nakakalungkot at doon po napapatungo ang NBI ngayon under dito kay Director Melvin Matibag. Pero ang lahat po ay may katapusan, ang lahat ay mayroong day of reckoning. Antayin po natin na ang taong bayan mismo ang hatol sa mga abusado at alipores ng isang nabubulok at mandarambong na gobyernong ito sa takdang panahon darating po yan. Magpakatatag lang tayo at manindigan ng tama, mapayapa, ngunit matatag na pagpupuna sa gobyerno. At paninindigan na ipagtanggol ang kalayaan at karapatan ng mga mamamayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!